Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Ingo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Mula sa angka ng mga manggagamot itong si Ingo. Kilala ang mga magulang bilang sikat na manggagamot noong nabubuhay pa ang mga ito. Sa edad na 12, natuto si Ingo ng lahat ng kaalaman mula sa mga magulang, lalo na sa larangan ng panghihilot. Tila likas sa kamay ng bata ang kahusayan. Dahil simula ng matuto, marami itong napagaling. Ngunit lingid sa kaalaman ng binata na higit pa sa panghihilot ang gampanin. Isa sa mga naging unang pasyente ni Ingo, ang dalagang kaklase na tawagin na lang natin sa pangalang Maymay. Naglalakad ito papasok sa paaralan. Aksidenteng nahulog sa hagdan at sakto namang naroon din si Ingo na mga sandaling yun. Kaya naagapan niya ito. Miss, ayos ka lang ba? Mukhang masama yung bagsak mo . Huwag ka munang gumalaw. Baka nabalian ka. Masakit yung binti ko. Mukha ngang nabalian ako. Aray? Tugon ng dalaga. Maaga pa ng mga oras na yon, kaya walang masyadong tao sa pasilyo. Dali-daling hinawakan ni Ingo ang pulso ng dalaga para matukoy kung saan ang diferensya. Mukhang sa bandang hita mo yata ang bali, miss. Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman nabasag ang buto mo . Lumis lang ng kaunti dahil sa lakas ng pagkakabagsak mo. Medyo may katabaan ang dalaga, kaya hindi malayong malihis ang buto sa oras na magkamali ito ng bagsak. Paano mo namang nahulaan? Nanguhula ka ba? Hindi, miss. Isa akong manghihilot. Nga pala, Ingo ang pangalan ko. Tugon ng binata. Nakatitig lamang sa kanya ang dalaga. Hindi maitatangging may itsura talaga si Ingo, kaya maraming dalaga ang nagkakagusto sa kanya. Maymay nga pala ang pangalan ko. Pwede ba? Ikaw na lang ang humilot sa akin? O sige, pero kailangan mong tumayo para makalipat tayo doon sa may klinika. Mas mabuti doon. Maaari kang humiga at walang makakakita. Kailangan mo kasing alisin yung pambaba mong uniforme para mahilot ko ng maayos yung lumis mong buto sa binti. Wika ni Ingo. Wala naman itong mali siya sa binata, ngunit para sa dalaga, iba ang nasa isipan nito. Sige, walang problema. Akmang itatayo na sana ito ng binata, ngunit napaaray ang dalaga. Teka, Maymay, kaya mo bang tumayo? Hindi . Sobrang sakit kapag ginagalaw ko. Wika ng dalaga. Walang pagdadalawang isip na binuhat ni Ingo si Maymay papasok sa klinika. Nang mga sandaling yun, medyo marami na ang nagdadatingang mag-aaral. Nakita ng mga ito ang ginawa ng binata. Pagpasok sa klinika, sinalubong sila ng nurse na nagtatrabaho sa paaralang yun. Kapitbahay ito ni Ingo. Alam nito na isang batikang manghihilot ang binata. Oh, anong nangyari dyan, Ingo? Dito mo siya pahigain. Maraming salamat po, Manang Deli. Ako na po ang bahala sa kanya. Tugon ni Ingo.
walang pagdadalawang isip na tinaas ng binata ang suot na uniforme ng dalaga. Kinuha nito ang langis na nasa bulsa. Sinimulang hilutin ang binti ng dalaga. Hoy, anong ginagawa mo? Bakit hindi ka nagsasabi? Huwag kang maingay. Mamaya kung ano isipin ng mga tao. Saka huwag kang mag-alala. Marami ng binti at katawan ng babae ang nahima. Nahilot ko. Wika ni Ingo. Habang naghihilot ay pumasok si Nurse Deli. Huwag kang mag-alala, Iha. Kilala ko si Ingo. Isa siyang magaling na manghihilot dito sa baryo. Kaya wala kang dapat alalahanin. Maya-maya lang makakalakad ka na ng maayos. Napangiti na lamang si Ingo. Maya-maya ay naupo na ito. Sinabihan si Maymay na tumayo na. Maayos ka na. Maya-maya lang, matatanggal na ang sakit. Huwag mo lang munang babasahin para hindi mamaga. Matapos lumabas na ito ng silid, nagulat si Ingo nang makita ang napakadaming estudyanteng nakapila sa labas ng klinika. Kasama na mga ito ang matalik na kaibigan ng binata. Natawagin natin sa pangalang Dennis. Ibang klase talaga pagwapo at may talento pa. Ano pare, naka-score ka ba? No ka ba pare? Walang ganun. Alam mo naman na panghilot lang ang ginagawa ko at walang mali siya ang paggalaw ko sa katawan ng mga pasyente. Yun na nga Ikaw walang mali siya. Pero yung mga tao sa paligid mo pare, naiinggit sa abilidad mo. Ang ipinagtataka ko pa, simula noon, puro mga babae yung nagiging pasyente mo. Hindi ko nga din alam Ay nako, wag mo nang isipin yun. Tara na't magsisimula na ang klase. Tugon ng binata. Habang nasa klase, hindi maiwasan ni Ingo ang mga sinabi ng kaibigan. Maging ito ay napansin ng ganon. Karamihan pa sa mga pasyente, mga kababaihang nasa edad 18 hanggang 25. At ang mas nakakapagtaka pa, hindi taga doon sa kanilang bayan ang mga ito. Hindi naman nagtatanong ang binata sa mga pasyente tungkol sa kanilang personal na buhay. Kinahapunan, habang naglalakad pa uwi ay tinawag ito ni Maymay. Ingo, sandali lang. Sigaw ng dalaga. O Maymay, ano? Kumusta na yung pilay mo? Masakit pa rin ba? Hindi na masyado. Salamat sa iyo Gusto ko lang malaman kung paano mo napagaling yung pilay ko. Simple lang naman yung ganong kaso Di naman yung ganong kalala. Hindi rin Ingo. Ilang beses na ako nabalian at nadala sa manghihilot. Minsan umaabot ng 1 linggo bago tuluyang gumaling yung pilay ko. O hindi kaya naman, ilang buwan pa. Pero nung ikaw yun ang hilot, ilang minuto lang halos wala na akong maramdamang sakit. Wika ng dalaga. Nagkataon lang siguro yon. O baka talagang sanay na yung katawan mo sa ganong pinsala, kaya hindi na masakit. Wika ng binata. Ang totoo, ayaw nitong ipaalam ang totoong kakayanan. May taglay itong likas na kapangyarihang magpagaling ng anumang pinsala sa katawan ng tao. Basta, kahit ano pa yon, nagpapasalamat ako sa iyo. At isa pa nga pala, pwede ba akong makisabay? Oo naman, bakit hindi? Isa pa, hindi naman ako nagmamay-ari ng kalsada Tugon ng binata. Patuloy ang kwentuhan ng mga ito habang naglalakad.
Napadaan ang dalawa sa isang tindahang may nag-iinuman. Ang ilan sa mga ito, kabataang delinkwente na mga kaklase nila Ingo. Aba, tignan mo nga naman. Yung gwapito nating kaklase. Ay, Ingo, daan ka muna. Isang shot lang Pasensya ka na, Jimboy ha. Pero kailangan ko na kasing umuwi. May mga nag-aantay pa sa aking pasyente. Uy, pwede ba kaming sumama? Alam ko maraming magagandang babaeng nagpapahilot sa'yo, pare. Anong pakiramdam sa tuwing humahawak ka ng katawan ng isang magandang dalaga? Tanong ni Jimboy, sabay akbay sa binata. Pasensya ka na, Jimboy ha. Sa susunod na lang ako sasabay sa inyo. Kailangan ko na talagang umuwi. Ngunit sa halip na hayaan itong umalis, hinawakan ni Jimboy na mahigpit ang balikat ng binata. Alam mo ba, suyang-suya ako sa ugali mo. Napakayabang mo. Bakit? Sino ka ba sa tingin mo? Pareho lang naman tayong anak ng manggagamot Kung gugustuhin ko, kayang-kaya ko ding gawin ang ginagawa mo. Kung ganun, wala kang dapat kainggitan sa akin. Kung ako sa'yo, ititigil ko na ang ginagawa mo. Paano kung ayaw ko? May magagawa ka ba? Sa pagkakataong yun, si Maymay na ang sumagot. Jimboy, wala namang ginagawa sa'yo si Ingo. Ano bang problema mo? Napangiti naman si Jimboy. Ibinaling ang atensyon kay Maymay. Bakit, Maymay? Masarap bang humilot si Ingo? Nagustuhan mo ba? Kaya naman pala magkasabay kayong umuwi. Bahagyang umatras si Maymay. Walang pagdadalawang isip na sinipa ang binata sa tiyan. Tumalsik ito at namilipit. Nagsipagtayuan naman ang mga kasamahan nito. Ano? Sinong gustong sumunod? Tanong ng dalaga. Nung una ay natakot pang sumugod ang mga kalalakihan. Ngunit nang sumigaw si Jimboy, isa-isang nagsipagdamputan ng bote ang mga ito. Sinugod ang dalawa. Hinawakan ni Ingo ang isa sa kanila sa braso. Laking gulat ng lalaking yun. Biglang sumakit ang kamay na hinawakan ni Ingo. Kung kaya kong magpagaling, kaya ko ding magbigay ng sakit. Kaya pag-isipan niyong mabuti ang susunod niyong gagawin. Wika ng binata. Ngunit wala ni isa sa mga ito ang nakinig. Sunod-sunod na sumugod ang mga kalalakihan. Pinagtulungan pa ang binata. Kagaya ng naunang sumugod kay Ingo, namilipit din sa sakit ang mga kasamahan nito. Teka, anong ginawa mo sa kanila? Walang hiya ka. Binalaan ko na kayo, pero hindi kayo nakinig. Ngayon kung gusto niyong gumaling yung mga pinsala niyo, pumunta kayo sa bahay ko. Inaya na nito si Maymay na umalis. Hindi naman maiwasang magtanong ng dalaga kung ano ang ginawa nito sa mga kalaban. Ibang klase yung ginawa mo kanina. Walang kahirap-hirap mo silang pinatumba. Sabihin mo nga sa akin, ano bang meron dyan sa kamay mo? Namana ko to sa tatay ko. Ang sabi niya noon, kamay ng bathala ang tawag sa kakayanan ko. Nagagawa ko daw manakit at magpagaling ng kahit anong pinsala sa katawan. Pero hilot pa lang ang natutunan ko Hindi na naituro sa akin ni tatay ang iba pa. Bata pa kasi ako nung namatay sila ni nanay Kamay ng bathala?
Ngayon ko lang narinig yan Pero ano nga ba naman yung alam ko? Hindi naman ako naniniwala sa mga agi-agimat na yan Hindi naman agimat yung kamay ng bathala, Maymay. Likas yun na kakayanan ng isang tao na pwede niyang ipasa sa kapanganakan. Kailangan nga lang ng pagsasanay para mapalabas ito at magamit ng maayos. Hindi na namalaya ng dalawang nakarating na pala sila sa tahanan ng binata. Nagulat na lamang si Maymay. Napakadaming taong nakapila sa labas. Karamihan sa mga ito ay kababaihan. Ang ilan ay nakasakay pa sa magagarang sasakyan, habang ang ilan naman pawang pangkaraniwan lamang. Tinignang mabuti ng dalaga ang mga panauhin ni Ingo. Napagtanto nitong wala ni isa sa kanila ang taga doon sa baryo. Totoo pala yung sinasabi ni na Jimboy. Halos lahat ng pasyente mo, babae. Nagulat naman si Ingo dahil nakasunod pa din ito sa kanya. Hoy, lumampas ka na yata sa bahay mo Anong ginagawa mo dito? Oo nga Masyado kong nalibang sa pakikipag-usap. Pero nandito na lang din naman ako. Bakit hindi na lang kita panoorin? Ikaw ang bahala. Kaso, hindi kita maaasikaso Kaya diyan ka na muna. Wala namang problema. Gawin mo lang yung gawain mo. Manunood lang ako. Tugon ng dalaga. Sinimulan na ni Ingo ang panghihilot. Ilang sandali pa ang nakalipas. Napansin na nitong nakatulog si Maymay. Napangiti na lamang ang binata dahil alam niyang pagod din ito sa buong araw nilang gawain sa paaralan. Halos nangangalahati pa lamang ang binata sa mga pasyente nang dumating ang grupo ni Jimboy. Tanaw na ng binata ang mga ito mula sa bintana. Kaya dali-daling lumabas si Ingo upang pigilan ang grupo sa panggugulo. Jimboy, kung manggugulo lang kayo, mas makakabuting wag yun ang ituloy. Ikaw ang nagsabing pumunta kami para ipagamot yung mga pinsala namin. Huwag kang mag-alala, hindi na ako manggugulo. Pasensya ka na, tama ka nga. Lasing lang kami. Pasensya na. Tugon ni Jimboy. Pinapasok naman ito ni Ingo. Pinaupo sa sulok. Nakita nito si Maymay na natutulog sa mahabang upuan. Nakatulog na sa sobrang pagod. Hayaan mo, gigisingin ko na lang mamaya para umuwi. Wala kang dapat alalahanin. Ako nang bahalang magpaliwanag sa tatay niya. Tugon ni Jimboy. Nagpatuloy na sa panghihilot ang binata. Nanonood lamang sina Jimboy sa ginagawa nito. Hanggang sa mapansin ng binata ang isa sa mga pasyente ni Ingo. Isang babaeng nakasuot na magarang kasuotan. Tinatayang nasa edad 20. Nakaupo lamang ito sa gilid. Ngunit kapansin-pansin ang taglay na kagandahan. Asul ang mga mata. Malaginto ang mahaba nitong buhok. Inakala ni Jimboy na dayuhan ito. Ngunit nang titigang mabuti ang dalaga, napansin ng binatang wala itong kanal sa ilalim ng ilong. Tumayo ang balahibo nito nang mapagtantong isang engkanto ang kaharap na mga sandaling yun. Hindi na kumibo si Jimboy. Hinayaan itong matapos ang panghihilot ni Ingo. Bago kausapin, ilang minuto pa ang nakalipas ay naubos na ng binata ang lahat ng pasyente. Kinuha naman ni Jimboy ang pagkakataong yun upang kausapin si Ingo. Sandali lang, Ingo. Hindi mo ba napapansin yung mga pasyente mo? O bakit? Anong meron sa kanila, Jimboy?
Minabuti na lamang nitong wag sabihin sa binata ang nakita. Dahil halatang walang kamuang-muang si Ingo sa mga nangyayari. Hindi bali na lang. Salamat at pasensya ka na kung napagdiskitahan ka namin. Siya nga pala, mag-iingat ka sa ibang manggagamot. Maraming naiinggit sa'yo, pare. Wika ni Jimboy. Matapos ay nagpaalam na ito. Maya-maya ay nagising si Maymay. Nataranta ito dahil malalim na ang gabi. Naku naman, hindi na ako makakapasok sa kwarto ko nito eh. Strikto pa naman yung kasera ko. Wika ng dalaga. Napag-alaman ng binatang nangungupahan lamang ito sa kanilang baryo. Nakatulog ka kanina eh. Di na kita ginising. Alam kong pagod ka eh. Wala namang problema kung dito ka matutulog eh. Agahan mo na lang gumising saka ka umuwi. Nako, nakakahiya sa mga kasama mo dito sa bahay. Huwag kang mag-alala. Wala akong kasama dito. Kaya ayos lang yan. Huwag mo nang isipin. Sandali lang at maghahanda lang ako ng makakain natin. Kung gusto mo, may mga maluluwag akong damit doon, pwede mo munang hiramin para makapagpalit ka. Nagulat si Maymay sa mga sinabi nito. Hindi niya akalaing mag-isang namumuhay si Ingo. Nasaan yung mga kapatid mo? Wala akong mga kapatid. Dati, kasama ko yung kapatid ni nanay dito. Kaso lang, nag-asawa na din. Sumama sa napang-asawa niya. Nagkwentuhan pa ang mga ito ng tungkol sa kanilang mga sarili. Ito ang naging simula ng mas malalim nilang pagkakaibigan. Sa paglipas ng mga araw, lalong lumalim ang kanilang pagkakaibigan. Hanggang sa naging komportable na din si Ingo sa presensya ng dalaga. Madalas magkasama ang mga ito, kahit sa mga araw na wala silang pasok. Madalas na ding nagpupunta si Maymay sa tahanan ni Ingo upang tumulong sa panghihilot ng binata. Dito unti-unting naunawaan ni Maymay ang totoong kakayanan ni Ingo. Isang hapon, kakauwi lamang ng dalawa galing sa paaralan. Dumiretso ang mga ito sa tahanan ni Ingo. Ngunit sa pagkakataong yun, walang pasyente ang binata. Bagay na labis naman itong ipinagtataka. Mukhang ngayon araw lang nabakante yung bakuran ko ah. Nasa na kaya yung mga pasyente ko? Akbang papasok na ito ng tahanan nang mapansin ni Maymay ang pulbos na nakakalat sa atangan. Ingo, ikaw ba ang may gawa nito? Hindi ko alam, May. Ngayon ko lang dinapansin ang pulbos na yan. Maya-maya pa ay dumating si Jimboy kasama ang isa pang lalaki. Malamang nagtataka ka kung ano ang pulbos na yan. May kung sinong naglagay ng pinaghalong abo at apog sa tanga ng bahay mo. Kaya hindi makapasok ang mga pasyente mo. Teka, ano bang ibig mong sabihin? May mga taong naiinggit sa'yo. Karamihan sa kanila, gusto kang pabagsakin. Sinabi sa akin ng pamangking ko ang tungkol sa nakita niya dito. Siya nga pala ang tiyuhin ko. Ito yung sinasabi ko sa'yo nung nakaraang gabi. Hindi ko lang masabi ng lubusan dahil alam kong hindi ka maniniwala. Pwede niyo po bang sabihin kung ano talaga yung nangyayari? May dapat po ba akong ikabahala? Sa ngayon wala kang dapat ikabahala. Walisin mo lang ang pulbos na ito. Ayos na. Pero hindi natin alam kung ano ang susunod na gagawin ng mga kalaban. Naparito ako para tulungan ka. Kaya para magawa ko yon, gusto kong magtiwala ka sa akin.
Hindi ko po alam kung ano yung sinasabi niyo. Pero kung magiging malaking problema yung nangyayari ngayon, gusto ko pong malaman ang lahat-lahat. Ang mga pasyenteng pumupunta sa'yo, alam mo bang hindi tao ang ilan sa kanila? Hindi ko po alam yung sinasabi ninyo. Hindi ko din kasi napapansin yung mga bagay na yun eh. Lalo pat abala ako sa paghimas, paghilot sa mga pinsala nila sa katawan. Sinasabi ko na nga ba ang kakayanan mo, isa sa pinakabihirang abilidad na maaaring taglayin ng isang tao dahil sa likas na kapangyarihan mong magpagaling ng anumang pinsala. Maging ang mga engkanto, nahihila nito palapit sa'yo. Ingo, hindi lang simpleng bale ang kayang gamutin ng mga kamay ng isang bathala. Wika ni Mang Henry. Sa isip ni Ingo, sa wakas ay nagkaroon ng taong makakapagpalinaw ng isipan at makakasagot na mga katanungang matagal na nitong hinahanapan ng tugon. Kung alam niyo ang tungkol sa kakayanang ipinamana sa akin ni tatay, pakiusap. Ipaliwanag po ninyo dahil gusto kong malinawan ang isipan ko sa lahat. Kung ganon, makinig kang mabuti. Ang kakayanan mo ay hindi talagang nagmula sa iyong ama. Ito ay likas sa iyo. Simula kapanganakan. Bihira ang mga taong kagaya mo. Mataas na uri ang kakayanang taglay ng mga kamay mo. Hindi lang tao ang kaya mong pagalingin, kundi pati mga engkanto. Paliwanag ni Mang Henry. Dagdag pa nito, dahil sa kakayanang taglay ng binata, marami ang naghahangad na mapatay siya. Pero wala pa naman po ko nakakaengkwentrong panganib eh. Sa ngayon wala pa, dahil hindi pa lubos na lumalabas ang kakayanan mo. Ngunit sa oras na mangyari yon, kusang lalapit sa iyo ang mga sinasabi kong nilalang. Mukhang nangyayari na ngayon eh. Yon ang gusto kong sabihin sa'yo nung pumunta kami ng mga kaibigan ko dito. Kung nangyayari na ito sa'yo, hindi magtatagal at lalabas na ang totoo mong kakayanan. Paano pong mangyayari yung ganun? Wala naman po kong formal na pagsasanay galing kay tatay. Lahat ng nalalaman ko, pawang natutunan ko sa sariling paraan. Hindi naman kailangan ng sapat na kasanayan para ilabas ang totoo mong kakayanan. Sa tuwing gagamitin mo ito, unti-unti itong lumalakas. Magiging mas mabango ang kaluluwa nyo sa mga engkanto. Malalagay sa panganib ang buhay mo sa oras na lumabas ang kakayanan mo. Dahil hindi titigil ang mga elementong nagnanais na kunin ang kakayanan mo. Ano po ang dapat kong gawin? Hindi ko naman po pwedeng pabayaan yung mga pasyente ko. Malakas ka ngang manggagamot, pero hindi mo alam kung paanong protektahan ang iyong sarili. Wala naman pong nagturo sa akin ng mga dapat kong gawin. Ang alam ko lang, nakakatulong ako. Sapat na po yun sa akin. Hindi ko naman alintana yung maaaring mangyari. Kung gusto mo, kaya kitang turuan ng mga bagay na pwede mong gawin para protektahan ang iyong sarili sa mga masasamang elemento. Kayo po ang bahala. Wika ni Ingo. Kinabukasan dahil walang pasok, maagang nagpunta ang binata sa tahanan nila Jimboy. Itinuro ni Mang Henry ang lahat sa kanya. Simula sa kung paanong malalaman na engkanto ang kaharap hanggang sa paglalagay ng sabulag o poder para hindi ito tabla ng tigalpo o mahigupan. Isang bagay din ang natuklasan ng binata. Sa tuwing manghilot ito, nakakaramdam siya na matinding panghihina. Nangyayari ang ganon, lalo pa kung hindi nakataas ang iyong depensa. Madali ka nilang nahihigupan. Kung ganun,
Nagpapahilot yung mga engkanto sa akin. Hindi para magamot, kundi para kumuha ng lakas mula sa akin. Tama po ba? Tama ang sinabi mo, Ingo. May ihahalin tulad sa isang mutya ang kapangyarihan ng iyong mga kamay. At asahan mong maraming maghahangad nito. Kung napapansin mo, marami ding naiinggit sa'yo. At aminin ko, isa na ako doon. Pero napag-isip-isip ko, lahat tayo ay may iba't ibang katangian. Kaya wala akong dapat kainggitan sa kung anong meron ka. Kung ganun, Mang Henry, turuan niyo po ako. Handa ako matuto ng lahat. Simple lang naman ang ituturo ko sa'yo. Wala namang komplikado sa mga yon. Ang importante lang, tatandaan mo ang lahat ng mga ibibiling ko dahil may mga dapat at hindi dapat na gawin habang nagsasanay ka. Nang araw ding yan, sinimula ng matanda ang pagtuturo. Nung una ay simpleng pagpupuder lamang at depensa. Ngunit habang tumatagal, lalong tumataas ang antas ng pagsasanay ng binata. Umabot ito na mahigit ilang buwan. Pinagsasabay ni Ingo ang pag-aaral, panggagamot at pagsasanay sa ilalim ng gabay ni Mang Henry. Mukhang wala na akong maituturo pa sa iyo, Ingo. Lahat ng mga dapat mong malaman, naibigay ko na sa iyo. At base sa obserbasyon ko, nagagawa mo naman ito ng tama. Halos ibang-iba na ang Ingo na nakikita ko ngayon kesa sa Ingo na nakilala ko noon. Nagpapasalamat po ako sa inyo, Manong. At kahit napakahirap kong turuan. Hindi ka mahirap turuan, Ingo. Ang totoo, sa lahat na naging mag-aral ko, ikaw ang pinakamabilis matuto. Pero isa lamang ang ipinagbabawal ko, Ingo. Wag na wag mong aabusuhin ang mga itinuro ko sa iyo. Kahit ang kapangyarihang taglay mo, hindi yung binigay sa iyo para gamitin sa pansariling kapakanan. Nagpatuloy sa panghilot ang binata. Dahil sa mga itinuro ni Mang Henry, mas naging epektibo ang panggagamot. Lalong lumakas ang pakiramdam ni Ingo pagdating sa mga engkanto at elementong nagpapagamot sa kanya. Hindi pinapahalata ng binata na alam niya ang tungkol sa mga ito. Ngunit isang gabi, habang naghahanda ng mga dadalhin sa paaralan, nang may kumatok sa pinto, nagtaka ang binata. Alam na mga tao sa kanilang baryo na ganung oras, nagpapahinga na si Ingo. Gayunpaman, pinagbuksan pa din ito ng binata. Laking gulat nito nang makita ang isang lalaking nakasuot na magarang kasuotan. Magandang gabi o. Anong maitutulong ko sa inyo? Ang totoo, hindi ako ang may kailangan sa iyo, binata, kundi ang aking Panginoon. Nang marinig ni Ingo ang sinabi ng lalaki, alam nitong engkanto ang kaharap. Kung ganon, maaari ko bang makilala ang iyong Panginoon? Papasukin mo siya sa aking tahanan. Tugon ng binata. Tinuruan din ito ni Mang Henry kung paanong makipag-usap sa mga engkanto. Naglakad palabas ng bakuran ang lalaki. Maya-maya ay bumalik din ito, kasama ang isang magandang babae. Siya si Lisa, ang aking Panginoon. Magandang gabi, Binibini. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Gardo, sigurado ka bang matutulungan ako ng taong ito? Sigurado ako, senyorita. Marami sa mga kauri natin ang nagsabing napagaling sila ng taong ito.
Tugon ni Gardo. Kitang-kita ng binata ang pagmamaliit sa kanya ng dalaga. Ngunit hindi ito nagpapekto. Tumuloy po kayo sa aking munting tahanan. Maaari ko bang malaman kung ano ang maaari kong idulot sa inyo? Hindi kami nandito para uminom ng tsaa o makipagkwentuhan sa'yo. Gusto kong malaman kung matutulungan mo ba ako o hindi. Hindi inaasahan ni Ingo ang sasabihin ng dalaga. Gayunpaman, tumugon pa rin siya rito. Depende kung anong uri ng tulong ang hinihingi mo. Tugon ng binata habang nakapamewang sa harapan ng dalaga. Malamang hindi mo ko kilala. Pagsisisihan mo ang kabastusan mo. Wika ng dalaga, sabay senyas sa mga kasamahan. Kung ano man ang gagawin ng kaibigan mo, huwag mo nang ituloy. Gusto ko lang ipaalala sa iyong Panginoon na nasa loob kayo ng aking teritoryo. Anumang masamang tangka ang gawin niyo, maaari ko itong ibalik sa iyo ng 10 ulit. Naparito kayo para hingin ng tulong ko, hindi para pairalin sa harapan ko ang hierarkiya ng inyong pagkatao. Wala akong pakialam kung gaano pakataas ang antas mo bilang isang engkanto. Hanggat nandito ka sa loob ng aking teritoryo, pantay-pantay lang tayo. Labastangan kang tao. Akmang sasampalin na nito si Ingo nang bigla na lang mamilipit dahil sa sakit ng tiyan. Ano nangyayari sa kanya? Yan ang gusto naming alamin. Sa hindi malamang kadahilanan, bigla na lang bumagsak ang katawan ng aming senyorita. Wala ni isa sa mga pantas ang makapagsabi kung ano ang talagang nangyayari. Dali-daling inhiga ng binata ang dalaga sa mahabang upuan. Hinayaan itong magpahinga. Kailangang antayin natin siyang magkamalay. Hindi ako pwedeng gumamot ng pasyenteng natutulog. At habang wala pang malay ang amo mo, maaari mo bang ikwento kung kailan at ano ang totoong pinagmulan nito? Hanggat maaari yung buong katotohanan lang. Dahil wala akong magagawa kung hindi ko alam ang totoo. Wika ni Ingo. Napalingas sa paligid si Gardo at nagtanong. Ligtas ba ang lugar na ito? Hindi ba tayo mapapasok ng ibang engkanto? Dito na nabuo ang hinala ni Ingo na may kakaibangang nangyayari sa dalawa nitong panauhin. Walang makakakita, makakarinig o makakapasok sa pamamahay ko nang walang pahintulot mula sa akin. Protektado kayo sa loob ng bakurang ito. Kaya wala kang dapat alalahanin. Malaya kang makipag-usap at sabihin sa akin ang totoong dahilan ng pagkakasakit ng dalagang to. Nagsimula ng magkwento si Gardo. Napag-alaman ni Ingo na mismong mga pantas ng kaninang lahi ang paunti-unting pumapatay sa dalaga. Mismong ang mga nilalang na pinagkukunan namin ng kaalaman ang naghahangad ng kamatayan ng aking amo. Unti-unting nilalason ng mga ito si senyorita. Ngunit wala akong magawa. Wala akong sapat na kapangyarihan para harapin sila. Alam ni Ingo na hindi siya maaaring manghimasok sa gulo ng mga engkanto dahil paglabag ito sa alituntunin ng mga manggagamot. Ngunit sa hindi malamang dahilan, naawa ito sa dalaga. Gardo, may ilang alituntunin akong dapat isaalang-alang, lalo na sa panggagamot. Kaya kong gamutin ang iyong amo. Pero hindi ako maaaring manghimasok sa problema ng inyong lahi. Nauunawaan ko. Ang tanging kahilingan ko lang, manumbalik sa dati ang lakas ng aking Panginoon. Nang sa ganon,
Siya na mismo ang magpasya ng mga bagay na dapat gawin. Kung ganun, malinaw sa ating pareho ang gagawin ko. Gagamutin ko lang ang amo mo, pero hindi ako manghihimasok sa anumang gusot na meron kayo. Napatango na lamang si Gardo bilang pagtugon. Nang makuha ng binata ang pagpayag ng engkanto, sinimulan na nito ang panggagamot sa dalaga. Inabot na madaling araw ang gamutan. Halos maubos ang lakas ni Ingo bago tuluyang maibalik sa dating kondisyon ng katawan ng pasyenteng engkanto. Nasa maayos na siyang kalagayan. Kailangan na lang natin siyang antaying magkamalay. Maraming salamat kung ganon. Eto, tanggapin mo ang aking handog. Regalo mula sa aming mayamang syudad. Wika ni Gardo habang inaabot ang isang maliit na supot. Binuksan ito ng binata. Nakitang mga butil ng gintong kasing lalaki ng munggo ang laman ng sisidlan. Pasensya ka na, pero hindi ako tumatanggap ng bayad. Nanggagamot ako para makatulong. At sapat ng kabayaran para sa akin ang makitang gumaling ang pasyente ko. Pakiusap, tanggapin mo ito at huwag mo itong isiping kabayaran sa nagawa mong tulong. Alam kong malinis ang hangarin mo bilang manggagamot at ito ay gantimpala sa iyo ng aming lahi. Hindi malaman ni Ingo ang gagawin ng mga sandaling yon. Dito lamang siya nakahawak ng isang supot na punong-puno ng butil ng ginto. Kung ganun, maraming salamat. Magpahinga na muna kayo hanggang sa sumapit ang umaga. Maaari mong gamitin ang aking silid para makapagpahinga ng maayos ang amo mo. Dali-daling inilipat ni Gardo ang dalaga sa silid ng binata. Siya ang natulog sa mahabang upuan. Sa sobrang pagod, hindi na malaya ng binata ang takbo ng oras. Napahimbing ang tulog nito hanggang sa maramdaman na may kung sinong yumuyugyog sa kanya. Oy Ingo, gumising ka na? Anong oras na? Ang lakas pa din ng hilik mo. May klase pa tayo ngayon, no? Huli ka na. Wika ni Maymay. Pupungas-pungas pang bumangon si Ingo. Ngunit nakaramdam ito na matinding panghihina. Hindi na muna siguro ako papasok. Ang sama ng pakiramdam ko eh. Pakisabi na lang sa guro natin. Bakit? Ano bang ginawa mo kagabi? Nung umuwi ako, wala ka naman ng pasyente ah. Hindi tumugon si Ingo. Hindi maaaring sabihin ng binata ang nangyari. Nangako itong walang ibang makakaalam ng ginawang pagtulong sa mga engkanto. Oo nga, siguro napagod lang ako sa buong hapon na panghihilot. Hindi na naituloy ang sasabihin dahil biglang lumabas ng silid ng binata si Elisa. Magandang umaga. Gardo, ano ang nakahain para sa agahan? Nanlaki ang mga mata ni Ingo at tuluyan itong naalimpungatan nang makita ang dalagang engkantong lumabas ng silid. Gardo na pala yung pangalan mo ngayon. At sino naman yung babaeng to? Anong ginagawa niya sa kwarto mo? Hindi makapagsalita si Ingo. Kitang-kita nito ang galit sa mukha ng kasintahan. Ano kasi? Sandali lang, kumalma ka muna. Ipapaliwanag ko ang lahat. Maliwanag na sa akin ang lahat, Ingo. Ano ba bang dapat mong ipalusot? Elisa, ano ba naman? Ang akala ko umalis na kayo ni Gardo kagabi. Teka, nasa na nga pala yon? Tulungan niyo naman ako magpaliwanag oh. Pakiusap ng binata. Ngunit nakangiti lamang si Elisa.
habang nakapamewang sa harapan ng dalawa. Aba, bakit kita tutulungan dyan? Problema mo yan dahil hindi ka nagsasabi ng totoo sa kasintahan mo. Napahawak na lamang ng noo si Ingo. Samantalang si Maymay naman, lalong tumindi ang galit. Akmang sasampalin na sana nito ang binata nang biglang may kung sinong humawak sa kanyang kamay. Ipagpaumanhin niyo ang asal ng aking senyorita. Pakiusap dalaga, pakinggan mo ang sasabihin ng iyong kasintahan. Dahil nagsasabi siya ng totoo, kami ay mga pasyenteng humingi ng tulong sa kanya. At dahil malalim na ang gabi, inalok niya kaming dito na magpahinga. Unti-unting huminahon si Maymay. Tila napahiya sa inasal. Pasensya na, Ingo. Ang akala ko nambababae ka. O siya, hindi na din muna ako papasok. Aantayin ko na lang na dumaan si Jimboy para sabihin sa ating guro. Ilang sandali pa dumating na si Jimboy. Maging ito ay nagulat nang makita ang dalawang engkantong nakaupo sa sala. Anong ginagawa ng mga yan dito? Ang aga-aga naman ng mga bisita ninyo. Wika ni Jimboy habang nakahawak sa suot na medalyon. Kalma lang pare, hindi sila kalaban. Ang totoo, kagabi pa sila nandito Ramdam nito ang biglaang pagtaas ng tensyon sa pagitan ni Gardo at ng kaibigan. Alam mo ba kung anong uri sila ng engkanto, Ingo? Biglang napatingin ang binata kay Maymay. Nakalimutan ni Jimboy na walang kaalam-alam ang dalaga sa mga nangyayari. Nakatitig lamang ito kay Ingo na tila nang hihingi ng paliwanag sa lahat ng mga narinig. Hinila ni Ingo si Jimboy palabas ng tahanan at doon kinausap. Ano ka ba naman? Nakalimutan mo bang walang alam si Maymay sa mga nangyayari? Ayan, tignan mo. Siguradong uulanin tayo ng tanong niyan mamaya. Pasensya ka na pare. Nakalimutan ko talagang walang kaalam-alam si Maymay sa mga nangyayari. Hayaan mo, babawiin ko na lang mamaya. Malabo nang mangyari yon, Jimboy. Ang mabuti pa, ipaliwanag na lang natin sa kanya ang lahat. Matapos ay sabay pumasok ang mga ito. Nang makitang nakikipag-usap kay Elisa si Maymay, mukha namang walang problema dahil nagtatawanan pa ang mga ito. Mukhang wala namang kakaibang nangyari pare. Siguro ayos lang din ang wag na nating sabihin sa kanya ang totoo. Mas mabuti pa din sa atin niya marinig ang lahat. Lalong-lalo na sa'yo. Ikaw yung nagbukas ng usapin tungkol sa mga bisita ko Napakamot na lamang ng ulo ang binata. Matapos ay lumapit ang mga ito sa kinaroroonan ni na Elisa at Maymay. O ano, tapos na kayong pag-usapan kung anong palusot ang gagawin nyo? Siguruhin mo lang, Ingo, napakapanipaniwala yung rason mo ha? Kung hindi, tatadyakan kita. Napalunok ng laway ang binata. Alam nitong hindi nagbibiro ang kasintahan. Ang totoo niyan, Maymay, mga engkanto talaga sila Kagabi pa sila nandito para magpagamot. At siguro namang kilala mo na kung sino si Gardo. Napakamot ng ulo si Maymay. Napahiya nito nang akalaing binago ng nobyo ang pangalan. Oo nga pala. Pasensya na din, Ingo Pero bakit hindi mo kagad sinabi na simula noon, engkanto na mga ginagamot mo? Mas mabuti kung itatago ko na lang ang tungkol sa kanila Dahil maaaring malagay sa kompromiso yung kanilang pagkakakilanlan. Alam mo naman yung mga kababaryo natin, hindi ba? Sabagay, tama ka nga naman. Siya nga pala, nagpakilala din sa akin sina Elisa at Gardo.
Inaantay ka lang nila dahil magpapaalam na sila para bumalik sa kanilang syudad? Tama ang sinabi ng iyong kasintahan. Kailangan na naming bumalik sa syudad. Bago pa maghinala ang mga kalaban, hindi nila kailangang malaman ang mga kilos namin dahil maaari kayong madamay. Maraming salamat sa tulong mo, Ingo. Tatanawin kong malaking utang na loob ang pagpapagaling mo sa akin. Walang problema, Elisa. Masaya akong nakakatulong Kaya wala kang dapat tanawing utang na loob. Matapos ang pag-uusap, umalis na ang dalawang engkanto. Nakita ni Ingo ang paglitaw ng isang magarang karwaheng hila-hila ng dalawang puting kabayo mula sa malaking puno ng kaimito. Mabuti na lang at naging kaibigan mo ang mga yon. Kung hindi, malaking gulo ang mangyayari. Hindi mo alam ang kayang gawin ng mga dalakit nun. Alam ko, kaibigan. Sinabi na sa akin ni Mang Henry ang tungkol sa kanila. Mga dalakit nun lamang ang kadalasang nakikisalamuha sa ating mga tao. Gayunpaman, hindi ako natatakot sa lakas nilang taglay. Kung kaya ko silang gamutin, magagawa ko din silang bigyan ng pinsala. Pero ipinagdarasal ko na wag na sanang umabot sa ganun. Dahil sa matinding pagod, nagpahinga ang binata. Dahil nalibang na din sa pakikipagkwentuhan, hindi na nakapasok sa paaralan ng tatlo. Nang araw ding yun, hindi akalain ni Ingo na muli niyang makikita ang dalawang nakilalang engkanto. Habang naghahanda ng hapunan, nakarinig ng malakas na kalabog sa labas ng tahanan ang binata. Saktong naroon sina Jimboy at Maymay, kaya dali-daling lumabas sa mga ito. Ingo, mukhang kailangan mong makita kung sino ang nasa labas. Dali-dali namang lumabas ng tahanan si Ingo. Nagulat ito nang makita kung sino ang tinutukoy ng kaibigan. Gardo, anong nangyari? Bakit ka sugatan? Nasaan si Elisa? Tanong ng binata. Punong-puno ng galos ang katawan ng engkanto na tila hinagupit. Huwag mo kong alalahanin, kaibigan. Kailangan ng tulong ni Senyorita Elisa. Nahuli kami ng isang manggagamot. Habang pabalik sa aming syudad, sinubukan kong iligtas ang aking Panginoon. Ngunit wala din ako magawa. Masyadong malakas ang manggagamot na yon. Jimboy, maaari mo bang hingin ang tulong ni Mang Henry? Nako, sa kasamaang palad nasa kabilang bayan yun ngayon. Kaya wala tayong ibang aasahan kundi ang mga sarili natin. Magtiwala ka lang sa kakayanan mo, Ingo. Kagaya ng pagtitiwala sa iyo ng engkantong ito. Ito ang unang beses na sasagupa sa isang engkanto ang binata. Kaya matapos gamutin ang mga sugat ni Gardo, dali-dali nang lumakad ang mga ito. Kayang pa bang lumaban, Gardo? Kung hindi, maaari ka nang magpahinga doon sa bahay. Kaya ko, kaibigan. Salamat sa pag-aalala. Isa pa, kailangan ni Senyorita ng tulong ko. Ikaw ang bahala. Sa totoo lang, kakailanganin ko din ng isa pang pares na mga kamay. Dahil hindi namin alam kung... Hindi mo na kailangang magtanong pa. Nandito na tayo. Huminto ang grupo sa harap ng malaking puno. Nakita ang isang matandang lalaking nakatayo. Nasa tabi nito si Elisa, nakatali at walang malay. Hindi ko alam na may mga kaibigan ka pala dito sa aming mundo. At ang lakas ng loob mong humingi sa kapwa ko tao. Anong kasalanan sa iyo ng mga engkantong ito? Bakit kailangan mo silang hulihin? Bakit? Wala ka bang kaalam-alam? Kaming mga manggagamot,
kumukuha ng lakas mula sa mga kagaya nilang engkanto. Kaya malaking kawalan para sa akin kung palalampasin ko ang pagkakataong ito. Isa din ho ako manggagamot, pero hindi ako umaasa sa mga engkanto. Hindi ko naiintindihan kung anong ginagawa mo sa kanila, pero hindi ako makakapayag na saktan mo ang isang yan. Dali-dali namang inawat ni Jimboy ang kaibigan. Ingo, maghunos dili ka. Hindi basta-basta ang manggagamot na yan. Siya si Mang Goryo. Kilalang gumagamit ng itim na salamangka ang taong yan. Alam ko pare, pero wala akong pake. Kagaya ng sinabi ni Mang Henry, kung may kakayanan ako magpagaling, kaya ko ding maminsala. Walang pagdadalawang isip itong tumakbo papunta sa matanda. Hindi alintana ang mangyayari sa kanya. Ang tanging nasa isipan ay mailigtas ang dalagang engkanto. Habang papasugod si Ingo, si Jimboy naman ang nagbibigay ng depensa sa kanya. Walang kaalam-alamang matanda sa kakayanan ng binata, kaya kampante ito at hinayaang makalapit sa kanya si Ingo. Inilapat ng binata ang palad sa dibdib ng matanda. Natawa lamang ito dahil walang nangyari, ngunit ilang sandali pa, bigla itong sumuka ng dugo. Anong ginawa mo sa akin? Walang hiya ka. Patikim pa lang ho yan. Ngayon, kung hindi ka makikinig sa sasabihin ko, matitikman mo ang buong puwersa ng aking kapangyarihan at sisiguraduhin kung hindi mo magugustuhan yon. Patuloy sa pagsuka ng dugo ang matanda hanggang sa naisipan nitong sumuko na lang. Hindi lubos akalain na manggagamot na may ganong kalakas na kapangyarihan ang kaibigan ng engkantong nahuli. Ngunit sa kabila ng nagawang pinsala, nagpa siya si Elisa na patawarin ito. Hinayaang makaalis ang manggagamot. Matapos ang kaganapang yun, muling ginamot ng binata ang dalagang engkanto. Bumalik na ang mga ito sa kanilang syudad. Sa paglipas ng mga araw, naging maayos naman ang lahat. Wala nang nanggugulo at tuloy-tuloy pa din ang naging buhay ng binata. Habang pinagmamasdan ito ni Mang Henry, hindi niya lubos maisip na maaabutan niya ang pagsibol ng isang binatang manghihilot. Iba't ibang uri ng mga engkanto ang lumapit sa kanya. Kasabay ng lahat ng ito ay umusbong ang buhay ng binata. Mas lumawak ang lupain. Nagkaroon ng malawak na palayan. Kung titignan ng mga normal na tao, normal na palayan lamang ito. Ngunit kung may kaalaman sa lihim na karunungan ang magagawi doon sa lugar, palasyo ng mga engkanto ang makikita sa buong lugar. Tila naging parte na ng buhay ng binata ang pagtulong sa mga engkanto. Kaya naman bilang kapalit, inalagaan at pinagyabong din nila ang buhay ni Ingo na nagtataglay ng kamay ng bathala. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.